Isang direktang tanong, isang walang takot na tanong, Angelica. Opo. Paano kung iba to sa'yo ang akusasyon na nagpapa-controversial ka, ginagamit mo ang issue para muling makabalik ka sa showbiz? May batas ang gobyerno na pwedeng managot ang sino mang tatay na i-abandon o hindi nagbigay ng suporta sa kanyang anak. Pwedeng kasuhan. At hindi ko gagamitin yung issue ito dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Sa kauna-unahang pagkakataon, inupo ko po rito si Angelo. Angelo, what is your feeling regarding your father? What do you want to say to him? If tinuring mo akong isang anak, after 10 years, hindi ako magkakaganito. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Angelica, bilang isang ina, nung siya ay mag-suicide attempt, ano ang unang reaction mo? Ano naging desisyon mo? Ano ang sinabi mo kay Angelo? Sabi ko kay Angelo, wag na wag niyang gagawin yun. Unang-unang mortal na kasalanan sa susunod. At saka nandito naman ako, si Mama Beck na nagmamahal sa kanya, ang blessed niya, he's so smart, ang dami niyang friends, ang dami nagmamahal sa kanya. Tinanong ko siya, anong problema? Ang gusto daw niya, makausap ang tatay niya. Pero nabigo siya. Sinunod ko na yung gusto ng anak ko, sinamahan ko na sa Batangas. Pero anong nangyari? Hindi siya hinarap. Hindi rin pinirmahan ang kanyang birth certificate. Ang sabi ng anak ko sa akin, Mami, nakasalalay sa birth certificate ang career ko, ang future ko. Pag hindi pinirma ni Daddy, hindi niya ako kinausap. Anong mangyayari sa future ko? So, hindi ako nagdesisyon nito, Tito Morley. Anak ko na ang nagdesisyon. Lahat na nangyayari ngayon, anak ko na ang nagdesisyon. Isang direktang tanong, isang walang takot na tanong, Angelica. Opo. Dahil may bumabalik ka sa showbiz, may pelikula ka, may mga TV guestings ka, paano kung iba to sa'yo ang akusasyon na nagpapa-controversial ka, ginagamit mo ang issue para muling makabalik ka sa showbiz na matagal mo nang nakalimutan o natalikuran? Ako, Tito Morley, kung gusto ko ng ingay sana nung a year ago pa, ilang years ako na nahimik, hindi ako nagsalita. At hindi ko gagamitin yung issue ito dahil buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Future ng anak ko nakasalalay dito. At bilang isang ina, ako yung author ng Ordinance of Sole Puerent, Ordinance for the Province of Laguna, and the Children's Right, may batas ang gobyerno na pwedeng managot ang sino mang tatay na i-abandon o hindi nagbigay ng suporta sa kanyang anak. Pwedeng kasuhan. At pwedeng kakasuhan mo ba? ipakulong. Ipakukulong mo ba? Plano kong ipakulong kung hindi niya aayusin ang obligasyon niya para sa anak namin si Angelo. Kung nandito sa harapan si Doc, ano ang gusto mong sabihin sa mga oras na ito? Sa akin, Doc, hindi ako nagsasalita matagal na, Doc. Ang tahimik ko dahil masaya na ako sa buhay namin. Pero anak ko na ang unang nagsalita. Ginagawa ko ito para sa rights ng anak ko. Sana maging tatay ka. Pakita mo naman na tatay ka at iparamdam mo naman na yung moral support para kay Angelo. Kakaawa naman si Angelo. Durog na yung bata. Hindi naman siya yung laruan na pwede mong itapon na lang. Tao yan ginawa ng Diyos. Ikaw ang tatay. So magpakatao ka, magpakalalaki ka. Kung nakakatulong ka sa constituents nyo sa Batangas, you are a doctor, bago ka tumulong sa ibang tao, bakit hindi mo muna ayusin ang buhay ng anak mo? At kung may mangyayaring masama sa anak ko at mamatay ang anak ko, ikaw ang una kong ipakukulong. Tandaan mo yan. Kung hindi mo aayusin, simple lang, pipirmahan mo lang naman ang birth certificate. Pipirmahan mo lang ang affidavit laws ng St. Luke's. Napakadali. Wala namang kayamanang usapan dahil hindi namin kailangan ng kayamanan mo dahil in 10 years, ako ang gumastos at bumuhay sa anak ko si Angelo. Ang hinihiling ng anak ko ay yung rights niya bilang anak na ibigay mo para sa kanya. Yang mga salita mo bang yan ang pinanghihinayangan mo kung bakit hindi kayo nakapag-usap? Sasabihin mo talaga sa kanyang harapan yan? Nanghihinayang ka ba? Dahil hindi mo personal na nasabi ngayon yan? Hindi ako nanghihinayang. Siguro may daan ng Diyos kung bakit nangyayari ito. Dahil ang katulad ni Gerald dapat bigyan ng leksyon. Kung noon nabubuhay ang mami at daddy niya dahil pakiusap na huwag kong idemanda, actually pinipigilan lang ako ng parents niya, huwag siyang idemanda. Dahil mahal ng anak ko ang lolo't lola niya. Dahil paboritong ako ang anak ko. Pero nung wala ng lolo't lola ang anak ko, umiiyak na lang anak ko. Ang sabi ng anak ko, Mami, ang hirap pala pag wala si lola. Wala na akong kakampi. Wala na nagmamahal sa akin. Paano na ako, Mami? So, this time, siguro, blessing this guys na yung press ko, hindi natin sinasadya, na si Lord mismo gumagawa
gumagawa ng way para kumalat ang mga issue na hindi magandang ginagawa para sa anak ko. Balak mo bang idemanda? Diretso na. Gusto kong isang direktang tanong kay Angelica. Ididemanda mo na ba? Itidemanda ko siya kapag hindi niya inayos ang problema kay Angelo. Kung hindi niya kakausapin sa Angelo at hindi niya pipirmahan yung birth certificate ng anak ko dahil may DNA test at hindi niya aayusin ang obligasyon niya, financially, moral support sa anak ko, may batas ang gobyerno. Kailangan kasuhan at ipakulong ang tatay na irresponsable sa kanilang anak. Sa kanya nakasalala yan kung gusto niyang makulong o hindi. Kung ayaw niya makulong, kausapin mo anak mo. Kung gusto mong makulong, sige, kung mo kausapin ang anak ko, hindi na ako ang kalaban mo dito. Bata na at anak mo mismo na ang kalaban mo. Ang tarus, no? Angelica, sa mga pinagdaanan mo, sa mga nangyari sa buhay mo, ito na ba yung pinakamatindi na pagsubok na dumating sa'yo after 10 years? Tito Morley, ang dami kong pinagdaan ng pain. Yung COVID survivor si Mama, na 3 months sa ICU, nagkasakit ako, na hospital ako last year. Nakala ko, mamamatay ako. Lumaban ako para sa anak ko kasi wala nga siyang tatay. Sinasabi ng anak ko na, Mami, lumaban ka kasi wala akong daddy. Paano pag nawala ka? Paano na ako? Wala na si Lola at Lolo. Kaya lumaban ako, Tito Morley, kaya sarili ko, tinutulungan ko. Nagkasakit ako, yung mga bawal na pagkain, hindi ko kinakain. Diet ako, health conscious ako, kasi kailangan kong mahalin yung sarili ko kasi pag pinabaya ko yung health ko, paano na anak ko? Isa sa mga sakit ni Angelica na pagkakaalam ko po ay myoma. Kumusta na ang myoma? Actually, payobang yung buti goodbye na. Last year, last election, I ran a congressman after nung ilang terms kong board member. Hindi alam ng mga constituents ko na nangangampanya ako. May myoma ako. Akala nila buntis ako. Akala nila mataba ako. Pero hindi talaga, Tito Morley. Hindi na alam na tuwing mga kampanya ko, nagtitake ako ng pain reliever 1,000 milligram or 2,000 milligram in one day para hindi ko lang maramdaman. Pero pag walang pain reliever, nandun ako sa sakyan o sa bahay, sumisigaw ako, umiiyak ako. Sobrang sakit. Ito ba yung isa sa mga dahilan kung bakit munti ka nang mamatay? Yes, apo. Kasi nagkaroon ako ng diabetes, na-affected yung liver ko because of pain reliever, nagkaroon ako heart failure, mataas ang BP ko. Parang lahat ng sakit sabay-sabay lahat. Kaya sabi ko, parang sinakluban ako ng langit at lupa. Laki na nagastos ko sa health ko. Kaya sabi ko, naku, kailangan kong ayusin yung health ko kasi kuwawa naman si Angelo. Mabuting babae ka, mabuting nanay ka, mabuting anak ka. Salamat. Kaya marami ka pang gagawin mission sa mundo. Salamat, Tito Morley. Kaya nga, nung na-operan ako last year, Eto na yon, dito na yan. Apo, syempre akala ko matatanggalan ako ng matres. Ayoko pang matanggalan. Gusto ko pang maganap. Kaya, that time na sabi ko sa doctor, gawin nyo ng paraan na walang matanggal. Kaya naman, naoperahan ako. Ang tagal ko sa ICU, mga 14 hours. Naubusan ako ng dugo. Si Mama, kinakabahan na noon. Siya naman yung nagdadasal. Nagrami yung pinagdaanan namin, Tito Morley. Dasal ang mom ko. Sabi ng doktor, Dr. Kat, paano yan? Naubusan ng dugo. Syempre, di ba? Kaya pala iba natatanggalan ng matres para mabilis yung operation, para mabuhay. Yung sa akin, naubusan ako ng dugo kasi nga, ginagawa na ng paraawag matanggal yung matres ko. So, natagalan. Sa gusto mo pa kasi magkaanak, of course. Yes, of course. May boyfriend ka ba ngayon? Ayun naman, boyfriend. Ngayon, single mama ko ngayon. Wala kang boyfriend. Yung totoong sagot bilang kayo. Yung totoo, naku, Angelica, ha? Umayos-ayos ka, ha? Ito. Kunyari, walang camera rito. Yung magkaibigan lang tayo. Tanong ko sa'yo, may boyfriend ka? Meron ako huling naging boyfriend, 6 years. Tinuring tatay ni Angelo. Business partner kami ngayon. Nagkaiwalay kami ng 1 year and then ngayon, nagkakasama kami business partner. Hindi yung as in couple. Hindi naman si jowa. Hindi naman naman sinasarado yung pintuan. Hindi namin pero pwede. Hinata. Hinata naman po. 6 years ko pong ex-boyfriend. Ano siya? Mami, huwag ka nga makialam dyan. May nakikialam po dito. Si Mami Beth. Si Mami Beth, kanina pa daldal ng daldal dito. Oh, Mami Beth! Naku na natin titigan si Mami dyan. Tayo dalawa mag-usap. Ano pangalan? Hindi, actually, kilala niyo ni Tito Jobber na. Ano na nga pangalan? Yung last boyfriend ko, ano pangalan? Jojo. Board member ng Nueva Ecija. Jojo. Oo. Taga Nueva Ecija. Ay, yung maputi na maliit ang mukha. Opo. Na medyo skinhead. Yes. Yun. So, kayo pa rin. As a business partner ngayon. Magjowa. Pero kami, 6 years kami, nagkahiwalay kami 1 year. Titigan mo nga ako yung totoo. Kayo talaga. Wala ka talagang boyfriend ngayon? Nagkahiwalay kami 1 year. Tapos lagi kami magkasama as a business
business partner. Hindi namin kasi alam kung saan mapupunta, kung magkakabalikan ba o hindi. Ayoko mag-expect ito morning. Tama naman. Ayoko mag-expect. And just go the flows and Kung ano mangyayari. let wait and see what happened. Kung ano Sa ngayon kasi mangyayari. iniisip namin pareho is mag-ipon, magpayaman ng gusto, mag-focus sa business. And then, let's wait and see what happened kung kami o hindi. Isa pang gusto kong itanong kay Angelica. Ano ba pinagagawa ng friendship kong to? Ha? Angelica, ano nga pinagagawa mo nung wala ka sa showbiz? Almost 10 years kang hindi gumawa ng pelikula. Public servant, board member of 3rd District of Laguna. Board member of 3rd District of Laguna, politician. Bakit nagbalik ka sa showbiz? Balik ko sa showbiz kasi na-miss ko. And second, na-miss din ako ng mga fan. And then, noon kasi daming offer sa akin ng dati ng board member ako. Hindi ko matanggap dahil busy ako sa district ko. Ngayon, may time ako. Sino ba si Angelica bilang nanay? Ang isang Angelica bilang nanay is very loving mom, protective, workaholic mom. Lahat gagawin, magtatrabaho para sa anak. Alam mo, nung sinasabi ko sa sarili ko, nung pinagtabuyan ako, nung nasa gate ako, na umiyak ako, nabuntis ako, sabi ko sa sarili ko, balang araw, isisilang ko tong batang ito na magandang future na kahit may kulang. Pero kahit kulang ang tatay, napuna naman ng isang nanay. Yes. Pero hindi rin malayo na mag-isip din ng bata, nasaan ang aking tatay? At doon ka sobrang nasasaktan. Actually, sabi ko nga sa kanya, kahit walang tatay, okay na yan eh. Pero hindi pwede yun. Dapat Pero, meron. syempre, pag lumalaki pa yung bata, ang daming question. Naghirap pala no pag lumaki na yung bata. Actually, si Angelo, very close din doon sa last boyfriend ko, kay Paul Jojo. Na tinuring niyang tatay eh. Na very close sila. Close sila. Close sila. Anong tawag niya doon kay Jojo? Tito, Daddy. Tanong mo sa kanya. Anong tawag mo kay Jojo? How do you call Jojo? Daddy. Oh. Close So, siya. close silang dalawa. Close sila. Si Jojo na ba ang lalaking pwedeng mahalin mo, magpakasal ka? Siya ang pumili doon. Paano nangyari yun? Ang dami naliligaw. Actually, ayoko talaga mag-boyfriend ng after ng dad niya. Ang sabi niya sa akin, Mami, mag-boyfriend ka na para may daddy ako. So yun, siya pumili. Kay Jojo. Saan nyo naman nakita si Jojo? Sa GCI. Ano yung and GCI? Junior Chamber International Philippines. Of course, sa NMYL. Actually, ang maganda sa kanya, naging mabuti siya kay Angelo. Until now, mahal niya si Angelo. Yun naman ang puri ko sa kanya. Pero syempre, kahit na close sila, mahal na lang isa't isa, yung anak ko, syempre, yung rights nahanap ng anak ko, yung right, yung sa birth certificate para sa pangalan ng anak ko. Totoo naman yun. At Kailangan kahit talaga. kausapin man lang siya, di ba? Eh, ginawa na kasi sa'yo noon, inuulit pa ba ngayon? Anong pakiramdam mo doon? Ginawa na sa'yo noon na dinedma ka, Alam mo, inuulit naman ngayon sa anak mo. Alam mo, paulit-ulit niya ginagawa niya kung anong pambabastos sa akin, pananakit niya sa akin, at ginagawa niya. Paulit-ulit din niya sinasaktan ng anak ko. Emotionally, mentally. Alam mo, anong paraan para hindi niya ulitin yun? Idemanda, kasuhan. Andito ang mukha ni Doc. Sa tingin mo, para sa'yo, sino siya sa mga oras na to? At ano siya sa mga oras na ito? Sa oras na yun, wala siyang puso bilang ama sa anak ko. Wala siyang konsensya. Bilang isang tatay na 3 man ang anak niya, sana kung may mga favoritism siya, sana kilalanin niya bilang anak niya. Matakot na lang siya sa Diyos na sana makausap na niya civil, kausapin niya, kamustahin niya. Alam ko ayaw niya ng mga interviews, ayaw niya ng controversial. Hindi kasi ako nagpapa-interview at hindi kami nagsasalita ng mag-ina, paulit-ulit ng ginagawang pananakit emotionally, mentally sa anak ko. Pero may mga anak din siya. Yes. May asawa May siya. asawa. Isa lang ang asawa niya. Yes. May dati siyang unang asawa bago ako naghiwalay At may sila. anak sila noon. After mo, nag-asawa uli. Hindi kami nagkasal. May anak siya sa akin. Hiwalay. Tapos, offer ko naman sa akin yung asawa niya ngayon. So, may anak din siya doon. So, 3 yung anak niya sa iba't ibang babae. Pero yung anak ko si Angelo is very close naman doon sa eldest sister, sa half-sister. Mabait din sa kanya yung lola at lola niya. Actually, mahal na mahal ng anak ko yung mga lola at lola. Wala akong masasabi. Isa lang naman talaga may problema, yung tatay mismo. Kumusta na si Angelo bilang isang anak? Si Angelo, pagmahal, malambing. Actually, he's my little doctor. Very smart. Mapagmahal din siya sa lola niya. At sobrang swerte ko kay Angelo. Sobrang blessed ko sa anak ko. Every time tulog sa Angelo, hinahat ko pang gabi-gabi. Dahil ko sinasabi, Lord, thank you. Binigay mo sa akin si Angelo. Siya yung strength ko. Siya yung inspirasyon ko. Siya yung lakas ko.
kung bakit ako masipag, kung bakit ako mabuting ina at anak. Bakit ako yung matatag hanggang ngayon na ang daming pagsubok dumating sa buhay ko na lagpasan. Iba na pala, Tito Morny, pag may anak. Kasi nung wala pa akong anak, laging lasing, punta doon, dito. Parang walang direksyon, no? Kaya galit na galit si mama, nakabantay si mother. Pero ngayon, nung nagkaanak ako, parang priority ko si Angelo, priority ko negosyo, priority ko ito yung makapag-ipon kasi iniisip ko yung future ni Angelo. Ngayon pa rin iniisip ko, gusto ko pa nag-high school, college siya, may sarili siyang condo, may sarili siyang sasakyan. Gusto ko may pag-age ko 50 or 60, gusto ko meron ako bibigay na mana para sa anak ko, na gusto ko yung bigyan siya ng magandang buhay, magandang future, kasi yun ang pinangako ko sa sarili ko. Tatawagin ko si Angelo para isang mensahe ang gusto kong marinig sa kanya coming from him. Sa kauna-unahang pagkakataon, inupo ko po rito si Angelo ang usapan, ang pinagkukwentuhan namin ni Angelica Jones. Angelo, what is your feeling regarding your parents or regarding your father? What do you want to say to him? To be honest, after he's not treating me like a son for 10 years, I feel like that I don't have a father anymore. After having a single mom for 10 years, it has learned me that my father is heartless. He's a heartless guy. Any message for him? If tinuring mo akong isang anak, after 10 years, hindi ako magkakaganito. Pero after 10 years, it learned me that after loving you, it makes me more hating you. I'm not afraid to face you up. There's only one thing I just want to happen. You just need to sign my birth certificate. It's literally needed for my education and for my birthday. Angelica, sa sinasabi ng mga anak mo, ano ang feeling mo at anong gusto mong sabihin sa kanya? Actually, first time niya mag-interview, hindi siya nagsasalita. Siya na nagsabi sa akin, gusto niya na magsalita kasi ayaw niyang ako mapasama, ako, di ba? Kung gusto niya siya na talagang magsalita. Actually, ako nga pumipigil sa kanya na mas magandang tahimik na lang kami. Kaya lang sabi niya, future daw niya, anak ka sa lalay dito. And sinabi niya kasi na, tinuruan ko kasi si Angelo in 10 years na huwag siya magagalit sa tatay niya. Na still a father pa rin niya, mahalin pa rin niya yun. Kaya lang, hindi ko na makontrol yung kanyang feelings. May sarili siyang isip at puso. At his age 10 years old, alam niya tama't mali. So, nasasaktan kasi siya sa nangyayari. Na 10 years until now, hindi pa rin siya binibigyan ng moral support. And hindi rin siya, parang, hindi niya maramdaman na anak siya. Kasi nga, parang ilang beses na sila nakita, no, parang dinadandaanan lang siya, hindi siya kinakausap, hindi siya kinakamusta. Tapos, hindi man lang siya kinakongrats. Alam ko yung nararamdaman ng anak ko na marami siyang bigat sa dibdib. Marami siyang gustong sabihin. Angelo, anong feeling mo na honor student ka at yet hindi ka kinocongratulate o binabati ng sarili mong ama? To be honest, sa una, I was very disappointed because my dad hasn't even congratulated me after 10 years. But after learning more, the people who cared for me as my family, except my father, my tito and tita became my mom and dad. Do you still love him as a father? Yes. Why do you love him after all? Because he's still my father. He's a part of my blood. And even though he hasn't treated me like a son, I have to treat him as my father. Angelica, reaction mo sa sinabi ng anak mo? Biyak talaga. Tomorrow, ang bait ng anak ko mahal pa rin niya yung father niya. Kahit hindi siya kilala bilang anak, ganun ang trato sa kanya. Mabuti bata si Angelo. But syempre, hindi ko na kasi hawak yung kalooban ng anak ko . Ano ang namimiss mo sa tatay mo? Ituring niya lang akong anak after 10 years. If he doesn't love me as a son, I'll never learn to know him more. May galit ka bang nararamdaman dahil sa hindi ka pinansin, hindi ka binigyan ng pagkakataon sa 10 taon na yun na magkasama kayo? I'm having mixed emotions about it. Minsan nagagalit, minsan nalulungkot. Happy ako kasi may family ako who cares for me. I don't care if my father cares about my opinion, but I just literally want him to sign my birth certificate. That's all I wanted to ask. May gusto ka bang sabihin sa tatay mo na ngayon I'm sure kay Doc nanonood siya ngayon sa interview natin? Hello, Dad. If you are watching this, please treat me like a son. After 10 years, please treat me like a son. Almost everyone is involved to this mess. If you just sign my birth certificate, everything will be okay. Ako po naiiyak po kasi ako sa batang ito dahil naging bahagi dito ng buhay ko. Ngayon lang siya nagpa-interview. Naging bahagi din po ito ng buhay ko, itong batang ito. Nakasama ko po ito sa... Naiyak po talaga ako.
Mabigat. Si Mami iyak ng iyak. Kunan mo nga si Mami na iyak ng iyak. Napakabigat po rito ng aming kwentuhan dito, lalo na sa tungkol sa ama. Angelica, kapag ganito mabigat ang usapin, lalo pa pinag-uusapan ng mga magulang o sa tatay, paano mo inaalo si Angelo? Paano mo siya pinatatawa? Paano mo siya pinasasaya? Pag magkasama kami, tulog si mother, umiiyak lang siya sa dibdib ko, hinihimas ko siyang ino-comfort ko. Sabi ko, sige anak, iyak mo lang, ilabas mo lang yan. Nakikinig ang Diyos, hindi ka papabayaan ni Lord, makipag-usap ka kay Lord. Lahat ng pain, ako sinasabi ko sa kanya, lahat ng pain, sakit niya, iyak niya kay Lord. Kasi di ba si Lord, God will heal a broken-hearted. God will bless yung mga batang tulad ni Angelo. Mas binibless ni Lord. Si Lord makakatulong sa kanya paano mag-heal. Kung paano ma-solve yung mga problems. Yun lang ko sinasabi na after that na mag-uusap, pagkaiyak niya sa akin, kinakomfort na ko sinasabi, mahal na mahal ka namin ni Mama, nandito lang kami. After niya umiyak sa akin, nagdadasal siya. Tapos, tatanungin ko siya, anong dinasal mo? Secret, Mommy. That's my privacy. Yun sasabihin ko sa akin. Privacy ang mga dinadasal mo. Ano ang dinadasal mo? Ano ang hinihiling mo sa Diyos? Ask just my father to give me attention and sign my birth certificate. Some students bully me at school kasi kala nila vinevictimize ko yung sarili ko and I have to say sorry to them even though sila yung mali. I just wish na maging kaibigan ko lang sila ulit instead of treating me like trash. Ay nako, ayokong matapos ang episode na to na nag-iiyakan kami. Kaya punta naman tayo sa mas masaya. Ito yung kwento. Sa press con ng isang pelikula, umatin si Mami Beth kasama si Angelica, kasama si Angelo. Ito na ngayon yung kwento para naman masaya. Sabi ko, Mami, bakit taranta ka dyan? Kay Mami Beth, nawawala si Angelo. Ha, Mami? Pasok naman to. Nawawala si Angelo. Alam niyo po ba kung nasaan si Angelo? Ando dun po sa elevator. Pinagpipindot yung elevator. Di ba, Mami? Di ba, Angelica? Pinagpipindot niya. Isa po siyang batang smart, makulit, pero lovable. Iyan po, si Angelo. Ayun naman, oh. At nagtara mo dito morning, kasama ko siya sa shooting ng Magic Heart. Di after niya malungkot, diba? Naging masaya siya sa Magic Heart. Okay, bakit? Tanong mo sa kanya, bakit masaya ka sa Magic Heart? I made new friends and I've met my idols, Mutia and Kuya Beaver. Kuya Beaver Manalastas. Yes. At saka si Mutia. May mga TikTok sila. So, mga ilang days kami sa Baguio, mga 5 days kami. Pag break time namin, naglalaro sila, nagbabanding sila. Alam mo, sabi niya, sa akin nag-ask, ayaw niya mag-artista. Sabi niya sa akin, nung na-miss niya yung si Mutia, si Trixie, si Dena, si Beaver, nung siya naging masaya, first time ko lang siya nakakitang masaya. So, oh my God, God is good. Kasi, kaya pala may purpose na tanggapin ko itong Magic Hearts movie. Dito pala magiging way para maging masaya ako. Okay. Tapos pag-uwi namin, sabi niya sa akin, Mami, may nakita kong audition, yung mga workshop. Tanong niya ako, Mami, pwede ba akong mag-artista? mag-workshop siya. Gusto niya mag-artista. Gawin mo. Kauna-una pagkakataon, gusto kong marinig ang message ng mag-ina sa isa't isa. Kay Angelo muna tayo. Angelo, any message to your mom? May gusto ka bang sabihin sa mami mo? Always be strong even though my father isn't there and you have been my mother and father every celebration. I'm very thankful that you have gave me blessings and you have teach me to be strong and to be intelligent. Angelica, anong message mo? Yan, thank you anak thank you for taking care of me and loving me, and thank you sa lahat ng pangunawa mo. You are my little doctor. I'm so blessed dahil may sakit ako, ikaw lang yung anak ko na talaga nag-aalaga sa akin. I-check na sugar ko, ng BP ko, and papasalamat ako dahil meron akong Angelo na strength ko, ikaw yung inspirasyon ko. Sa iyo ako humuhugot ng lakas kung bakit ako papakatatag at kung bakit ako mabuting isang ina para sa iyo. Kasi mahal na mahal kita anak. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ka namin ni Mama Beth. Dahil ikaw ang pinaka-the best na regalo ng Panginoon sa akin. Ikaw, Angelo. Usaping mother and son, talaga namang punong-puno kami ngayong araw na ito. May saya, may lungkot, may nakakatawa at higit sa lahat, usaping nanay at anak. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik po ninyo sa aking vlog na Morley Alinio. Ito ang Tundo. Please mag-subscribe po kayo para mas marami pa po tayong mapagtsikahan, mapagkwentuhan. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa Tundo, mabubuhay ka sa mampanig ng mundo. Yes! Kung kaya mong mabuhay sa Tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo.
Morley Alinio. Ito ang Tundo